Magandang umaga po sa inyo, Attorney Jobert. Magandang umaga, Sir Ted, at magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Opo, salamat po sa inyo pong panahon at kami po'y humihingi ng pangunawa dahil po alam po namin na kayo po'y abala this morning. Sige po, sa una pa lang po, ano po ang inyong masasabi dito po sa pinapanukala po ng mga nagsusulong sa PI na ang isa sa mga dahilan kung ba't tayo hindi umuunlad sa bansang ito ay dahil sa hindi tayo pumapayag na mag-ari po ng mga lupain sa Pilipinas, mga dayuhan? Sa tingin po namin, hindi po yung totoo at wala ho yung basihan. Ano po? Kasi sa ilalim naman ng ating konstitusyon, yung mga dayuhan o sino man no, na ay pwedeng mag-lease ng lupa sa loob ng 25 years, renewable for another 25 years. And yung iba nating mga lupain, katulad ng lupang mineral, in fact ay napapailalim na yan sa Mining Act kung saan binibigyan ng karapatan yung mga dayuhan ng na pag-aari 100% na dayuhan na magmina dyan. Ang pinagbabawal po ng ating konstitusyon na ariin ng mga dayuhan ay yung mga agricultural lands, tulad po ng sakahan or agricultural land tulad ng palayan at residential, industrial, and commercial uses. So, matagal na rin po sa Pilipinas na mayroong foreign investment at sinasabi nila na yung foreign investment ay magbibigay ng trabaho at kaunlaran sa ating bayan, pero hanggang ngayon ay hindi po yun nangyayari. Kaya hindi po kami aprobado at hindi kami pabor na buksan yung pag-aari ng ating lupain sa mga dayuhan dahil sa tingin namin ang mga dayuhan ay gagamitin lang ang ating lupa para sa kanilang kita o income. Maraming mga Pilipino ngayon ang walang lupa kahit na may agrarian reform program nung panahon pa ni Presidente Marcos Sr. hanggang sa na-implement ang Republic Act 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Wala pa rin lupa yung mga magsasaka. Kaya pag pinayagan po natin na magkaroon ng pag-aari yung mga dayuhan ng lupa sa Pilipinas, sa tingin po namin magiging squatter sa sarili nating bayan ang mga Pilipino dahil wala naman silang kakayahan na bumili ng mga lupa. Sa ngayon po na nangyayari itong People's Initiative at yung nga pong direksyon nito ay pagkakaroon nga ng amyenda na no, sa hindi tayo sigurado kung yung nga ang mangyayari, yung political provisions ba gagalawin nila. Hindi sigurado, meaning pwede nilang gawin din yun, no? But kung dito ho nakafocus sa economic provisions na ito, kayo ho sa inyong grupo, meron pa ho ba kayong tinututulan dito maliban doon nga sa pagpayag po na mag-ari ang mga dayuhan ng ating mga lupang sakahan? Opo, yung resolution na final ni Senate President Subiri ay para buksan din yung mass media, education, at yung mga public utility sa pag-aari ng dayuhan. Sa tingin namin, ito po ay hindi tama dahil itong mga public utilities, mass media at yung education natin, ito yung humuhubog ng kaisipan ng ating mga mamamayan. Pag binigay mo yan doon sa mga dayuhan, ay baka maririnig natin araw-araw turo ay pabor sa China. Balita ay tungkol sa China at sa mga dayuhan. Yun po yung humuhubog ng ating kultura at ating nasyonalismo. Pag ibinigay po natin ito sa dayuhan na wala namang pagmamahal sa ating bayan, ay nakakabahala po at nakakatakot. Kaya tinututulan din po namin ito. At sabi mo nga, Sir Ted, once kasi na magkaroon ng approval doon sa proposal to amend or revise the Constitution, hindi na ho natin mapigilan yung mga senador, yung mga congressman na palitan lahat ng provision ng ating Constitution. Kaya kahit na sinasabi nila na limited lang ito doon sa issue ng ownership ng mass media, ng education, ng public utilities, once kasi na sumulong na yan, pwede na ho nilang baguhin lahat kung ano yung gusto nila doon sa konstitusyon. Hindi na ho sila mapipigilan. Opo, bago po natin tunghayan niyang usapin na yan, doon po kaninyo no, sa advertising, sa edukasyon po, kayo din po itutol na payagan po mga dayuhan na mag-ari ng buo sa mga institusyon na nagbibigay po ng edukasyon sa ating po mga kababayan? Opo. Opo. And then, tatlo nga kasi ito, hindi ho ba? Ang binabanggit nila, public utilities, advertising and media, and education. Opo, Sir Ted. So, tinututulan po namin yon kasi
Yung sabi ko nga po, yung edukasyon, yung media, at yung mga public utilities, ito ay mga vital and very important element at yun ang nagde-define ng ating pagkatao at pagka-Pilipino. Pag yan po ay pinasukan ng mga dayuhan, hindi na rin po natin sila mapigilan kung ano yung ituturo dyan, kung ano yung sasabihin dyan, dahil sabi nga namin, itong mga dayuhang ito ay hindi naman yan nagmamahal sa ating bayan. Tayo mga Pilipino ay dapat promotekta sa ating kultura, sa ating identity. At nahuhubog yan ng mass media, ng edukasyon. Itong mga vital utilities natin, halimbawa kuryente, kung yan ay bibigay sa pag-aari ng mga dayuhan, abay, medyo delikado din. May usapin niya ng seguridad natin. At of course, yung hindi na natin makakontrol iyan kasi maaari na nilang itakda kung ano yung kanilang gusto. At dapat nating isipin na itong mga investors na ito, ang nasa isip niyan ay kumita, hindi para tumulong sa atin. Doon po sa binabanggit ng ating presidente sa isang panayam na kasi itong ating saligang batas, hindi na napapanahon, no? Ito'y hinubog ng hindi napag-isipan yung global competitiveness. Ano po yung reaksyon doon? Hindi po yung problema yung ating saligang batas. Nabanggit nyo nga ako kanina, yung saligang batas ng US, matagal na yan hindi na bago. Ang problema po ay yung mga patakaran at pulisiya ng gobyerno na mas pumapabor sa mga dayuhan katulad nitong pag-amenda ng konstitusyon. So yung ating konstitusyon ay isa sa pinakamagandang written constitution sa buong mundo. Ito ay naging bunga ng after mapatalsik ang diktadorya at ito ay binuo ng mga maalam na tao na iniisip ang kapakanan ng ating bayan, ng ating mamamayan at hindi na maulit ang diktadorya. So sa tingin po namin, hindi po problema ang konstitusyon. In fact, maaari silang gumawa ng mga batas na mayroon na tayong foreign investment code nga na inaalaw na yung mga dayuhan mag-invest dito sa Pilipinas. So sa tingin namin hindi po yun logical at na sabihin na konstitusyon ang problema dahil hindi umuunlad ang Pilipinas. Ang dami pong problema, korupsyon. Isa 'yon, ano? Yung mga nasa poder na nasa pwesto na gustong kumita at yumaman at the expense of the interest of the people. So, sa nangyayari po ngayon na People's Initiative, sa inyo pong hanay, Attorney Jobert, no? Dito po sa inyong sentro para sa tunay na reformang agraryo, ano po ang balita na natatanggap po dahil grassroots organization sa pangangalap ngayon ng lagda? Katatapos lang po namin ang 3rd National Peasant Lawyers Conference kung saan yung mga abogado sa buong bansa at mga magsasaka ay nagkita-kita noong Sabado. Wala naman nung silang napirmahan na mga dokumento na People's Initiative at yung isang resolution po namin doon ay tutulan din po ito dahil may panlilinlang na nangyayari. Hindi na i-explain sa mga mamamayan, sa mga barangay, ano ba itong People's Initiative, anong tutunguhin nito, para saan ba ito, at sabi nga ho ng mga nakausap namin, may pinapirma lang sila na hindi naman in-explain. Ito daw ay pagbibigay ng ayuda. So, at ito ay sa tingin namin may halong panlilinlang sa mga mamamayan. Pero sa tingin ko, Sir Ted, itong People's Initiative is doomed to fail kasi nagkaroon na yan ng katulad na inisyatiba noong panahon ni Presidente Ramos. At mayroon na yung kaso sa Supreme Court, yung Santiago versus Comelec, kung saan sinabi ng Korte Suprema na yung Republic Act 6735 or ang People's Initiative Law is not an enabling law to amend the Constitution. It is not a sufficient law. Sabi ng Korte Suprema, dapat ay gumawa ng ibang batas for the purpose of implementing the provision of the Constitution on People's Initiative to amend the Constitution. Pero just the same, go ahead, sir. Go ahead. Yes po. Just the same, yung aming resolution ng National Peasant Conference is to conduct more education and campaign to counter this misinformation
na nangyayari at yung mga abogado at mga magsasaka ay nagkaroon ng commitment na ipaliwanag sa mga tao na hindi totoo itong mga sinasabi nilang pag na-amend ang konstitusyon ay magbabago yung kalagayan ng Pilipinas o yung ating mga mamamayan. Doomed to fail, but palagay ko po kung yan ang iniisip nitong mga nagsusulong nito, hindi nila gagawin yan. Dahil mukhang sa na ating pong nababalitaan ngayon, no, may pinopondohan talaga ito at kung inyo siguro oobserbahan ang mga salita ng mga pinuno ng bansa, mukha pong hinahayaan nila itong mangyari. Hindi ho kasi magtatagumpay nga ito, hindi ho ito uusad kung mismo yung mga pinuno ng bansa agad nang tututol dito. Sa tingin namin, Sir Ted, ginagamit itong People's Initiative para ipakita daw na mayroong malawakang suporta sa inisyatiba or proposal to amend the Constitution. But if this People's Initiative per se will be used, no, it can be challenged sa Supreme Court invoking the Santiago versus Comelec ruling na itong People's Initiative na ginagawa nila is not a proper way to propose amendment to the Constitution. Sa tingin namin, ginagawa nila ito para suporta doon sa gagawin nilang Constitutional Assembly. The filing of Senator Subiri of the resolution calling for Constitutional Assembly and itong sinasabi ni Speaker Romualdez, sa tingin namin ito talaga yung gagawin nilang vehicle na itulak ang constitutional revision or amendment with the supposed support of the signature na kanilang kinalap. I think they also know na itong People's Initiative in itself would not be a valid basis for to make proposal to amend the Constitution. So, yun po yung sa tingin namin na kaya nila pinondohan ito. Hindi para ito yung mag-aamenda magpo-propose ng amendment sa Constitution upang ipakita na itong ginagawa nila ay may malawakang suporta daw ng taong bayan, which sa tingin namin ay hindi totoo na may malawakang suporta. Meron lang pandadaya na nangyayari at panlilin lang na nangyayari. Pero sir, ngayon po kasi alam niyo naman po siguro yung balita na ang Senado ay mukhang nahimasmasan na. At sabi po ng kanilang majority leader kahapon na hindi na po, wala na daw makukuhang majority na suporta itong resolution of both houses tungkol nga sa CONAS. Bagkus kahapon, lahat ng senador nagpahayag po ng pagtutol sa nangyayari ngayong People's Initiative. Ano hong take nyo doon? Opo, sa People's Initiative kasi alam po nila na mabubuwag sila. Sabi ko nga na hindi siya magiging successful at legally infirm siya. Hindi siya papasa. Pero hindi ko alam kung regarding the proposal ay umayaw sila yung paggawa ng Constituent Assembly. So it remains to be seen. Pag isinalang po yan sa Senado, titingnan natin kung paano magvo-vote yung mga members ng Senate. Lalo pa sa tingin namin ay majority ngayon ng Senado ay control ng Pangulo. So baka may command ng Pangulo and they will to the line, susundin nila kung ano yung sinasabi ng Pangulo. So we have guarded optimism on the declaration of the senators. Sige po. Sir, sa panghuli pong punto, kahapon kausap po namin si Attorney Romulo Macalintal, at sinasabi niya na ito na maaring ngayon palang atakihin na kaagad legally itong ang PI sa COMELEC pa lang. At kasi nga po ang ibang kaisipan, wag na nating hintayin pang umabot ng Supreme Court ito. Dahil ngayon pa lang kung yaan po grand deception na, kung ito po may mga nangyayari ng panlilinlang, dapat ngayon pa lang daw po questionin na ito sa COMELEC na sa ganon hindi na ito bigyan pa ng pansin ng COMELEC para ho tayo maka-move on dito dahil napakaraming problema ng bayan. Sa inyo ho bang grupo ng mga abogado, hindi nyo pa gagawin yun o kayo talaga maghihintay pa na sa Supreme Court na umabot ito? Hindi po, inaaral din po namin na tama po si Attorney Romy Macalintal na dapat sa COMELEC pa lang ay magkaroon na ng petisyon na hindi na yan magtuloy-tuloy at i-declare na yan na null and void kasi nga mayroon ngang precedent yung Santiago versus COMELEC
Kung gagamitin nila Republic Act 6735, the People's Initiative Law, maliwanag na sinabi ng Korte Suprema doon na hindi yan an enabling law to amend the Constitution through People's Initiative. So once na nagpatawag po ang COMELEC, kasi magkakaroon pa yan ng validation ng kanilang ng mga perma, magpapatawag ang COMELEC na ito ay sasalang na namin for validation kasi magkakaroon ng petition yan sa COMELEC, no? Then we can now file an objection or opposition to the proceeding sa COMELEC para sa unang instance pa lang ay ma-dismiss na kaagad itong People's Initiative na ginagawa nila. Okay, sige po. So mag-aantabay po kami, attorney, dito po sa mga binabanggit yung pag-aaral. Parang ngayon pa lang po, meron na ho ditong question legally nang magkaalaman din po tayo, di ho ba? Dito po sa mga pirmang ito na ipinapangalandakan po ng mga nagsusulong na hindi naman daw pinilit o wala pong nangyayaring lokohan. Salamat po, Attorney Jobert. Maraming salamat po, Sir Ted. Maraming salamat po. At mabuhay po ang inyong hanay. Ano sila, baby girl, grupo ng... Sina Attorney Jobert Pahilga po ay ang grupo ng Sentro para sa Tunay na Reformang Agraryo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.